the statement produced by the Council of Chalcedon in AD 451 that has been regarded by most branches of Christianity as the orthodox definition of the biblical teaching on the person of Christ. Chalcedon. Jesus Christ is one person with two natures, divine and human hypostatic union. At ang Bible verse po ating itatagpuan sa Philippians verse 3 chapter 8. Sabi po dito, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Sa tanggalan niyo mo po, higit pa rin. Ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalunggihan dayo sa higit na kahalagahan na makikilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya tinitiis ko ang kalunggihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ang teachings po tingin number 1, Christ is revealed from Genesis to Revelation. Ang sinasabi po ito na nireveal si Lord simula unang nakatapusan nila. Genesis kasi unang katuruan sa Bible at ang huling yung katuruan naman ay Revelation. Ibig sabihin, buong Bible talaga nireveal siya doon at doon yung pagkatao niya, ano yung mga gawain niya. Kung babasahin lang natin ano talaga sa Genesis to Revelation, una hanggang huli. Number 2, knowing Christ should be our deepest desire. Dapat ito po yung sa puso natin, yun po dapat yung desire natin, na kilalanin natin si Kristo. Kaya natin siya ng buong puso, kaya natin siya dapat yung deepest desire natin. Dapat yung talagang pinapangarap natin na makilala natin siya, hindi lang kilala natin siya bilang Kristo, kundi kilala deep, in a deepest way na makilala natin siya. Dapat yung iniin natin, yung desire dapat natin na diba, kaya sa isang tao, siyempre pag nakakasama pa lang, di mo pa siya kilala, hindi pa yung deepest na pagkatao niya nakilala mo. Pero unti-unti pag nakakasama mo siya, pag lagi kayo nag-uusap, pag nagpabanding kayo, basta kilala mo siya na deepest way, ganoon din kayo na pag gusto nyo tayo pag nag-devotion tayo, pag nag-result tayo, mas kilala natin siya na deepest way. Dapat yun yung desire natin. And number 3, benefiting from Christ is not our top priority. Hindi po natin top priority yung dahil naglilingkod tayo dahil nag-benefit tayo. Hindi po yun. Least priority lang ito yung benefits natin yun. Naglilingkod tayo kay Lord dahil karapat-dapat siya, and yun yung natin, diba, yun yung desire natin, diba, nakilala siya, hindi yung benefit na natin, hindi yung benefit na magawa natin. For example, kaibigan mo, mayaman siya, tapos ikaw sakto lang naman sa umuhay, diba, ang pangit nun, malahalata niya yun kasi diba, kung kakaibigan mo lang siya dahil sa kayamanan niya, mahalata niya kasi iwasan ka niya, diba, kasi sabihin niya sa'yo na gusto mo lang siya maging kaibigan dahil nag-benefit ka, ano ka niya, lalayuan ka niya, mali kasi yun. Kailangan ibiganin mo siya kasi gusto mo siya maging kaibigan, gusto mo siyang kasama throughout sa diba, yung totoong kaibigan talaga na ginagawa, kahit ultimo wala kayo, kasama mo siya, pag meron magiging kasama ka rin. Kaya dapat ganun daw kay Lord na least priority natin yung benefits natin kasi yung kaligtasan natin, yung kaligtasan, yung pag-iingat na pag-iingat sa atin, dapat natin yung least priority natin kasi kinumus lang gawin ni Lord, hindi natin yung kailangan na inisip na benefit tayo kung gusto yung ginagawa ni Lord, diba? Kailangan natin na kilalanin natin siya, magbasa tayo ng Bible, kilalanin natin siya, huwag tayo magsawang purihin, pasalamatan siya, diba? Itaas siya sa
nireveal din si Christ. Kailangan natin basahin yun. Simula muna, mag-after. But to follow Christ, know Him experientially. Diba? Pag nakilala natin si Lord, susunday sa Kanya, believers na tayo, may experience natin siya sa magugulat ka na lang, parang magic na yung buhay mo, parang may magic ka lang nangyayari kasi ibig sabihin na experience mo si Lord yung mga dati na, diba, mga dati na hindi na ginagawa mo ngayon dahil alam mo na hindi makakabuti kay Lord at hindi yun yung karapat-dapat ang gawin para sa hindi dapat ang karapat-dapat gawin dahil hindi mo ka nais sa Kanya. And lastly po, love Christ to know Him relationally. Mag-build tayo ng relationship with God. Dapat yun yung deepest desire natin. Mahalin natin si Lord at kilalanin siya ng buong puso, buong pagkatao natin. Mahalin natin siya, yakapin natin si Lord na mahalin natin siya. Ang nasa ganun tayo, ligtas tayo at magawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin, kung saan na tayo dapat dalhin, kung ano ba yung natin dito, kung ano ba yung purpose niya sa atin na kahit saan natin at dalhin at maging tayo. And yun naman po ang aking devotion ngayon po. Sana po may